Ngayon, actually wala silang mabili. Gusto nilang bumili, wala silang mabili dahil wala silang madaanan na sobrang laki ng tubig. Kasama namin ngayon si Criselda at pupuntahan namin yung sinasabi niyang barangay na isolated. Halos kalahating oras din bago natin marating yung barangay ni Criselda. Pero hindi biro dahil malakas ang agos dito sa Masantol River. At malalapang lalo ang mga nadaanan namin. Lubog na simbahan at eskwelahan, mga palaisdaan at palayan na umapaw. Halos lahat ng kabuhayan at ari-arian nilamon ng baha. Pakairam, lubog lahat yung kuwan ko. Gamit, nakagataw lahat sa loob. Yung kasalukuyang bumabagyo, yung iba nga nakatayo na, lumalaki yung tubig naghahakot ng gamit. Yung iba, nangabasa rin yung mga kasangkapan. Ang iba naman sa kalsada kasama ng kanilang mga alagang hayop na naisalba. Ay, malaki yung tubig dito Kasi bumahaw kami hanggang bubungan ng tubig. 4 na araw na ho kami dito. Dito kami kumakain, dito kami natutulog. Tumulong naman sa search and rescue operation ng Philippine Dragon Boat Team. Ang mismong Dragon Boat na ginamit nila nang manalo ng 5 ginto at 7 pilak sa isang international competition sa Florida sa Amerika. Bahari ng ilang lugar sa bayan ng San Luis matapos magkaroon ng problema sa control valve ng isang dike. Bagamat nagdala na doon ng relief ang barangay, bitin daw ito dahil sa dami ng kailangang tulong. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Lalawigan ng Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa tindi ng pinsala mula sa Bagyong Pedring at Bagyong Kiel. Aabot naman sa 200 bahay sa coastal area sa La Union ang winasak ng malalakas na alon. Naritong report ni Oscar Oida. Kahit lumisan ang Bagyong Kiel, baha pa rin ang ilang lugar sa Pangasinan tulad ng Kalasyaw kung saan bangka na ang pangunahing transportasyon. Sa barangay ng San Joaquin, sa bayan ng Balungaw, bumigay at naputol ang isang tulay. Para lang madaanan, nilagyan nila ito ng bakal na pandugtong. Pero mga motorsiklo at bisikleta lang ang kayang dumaan. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng baha sa lalawigan, isinailalim na ang buong Pangasinan sa state of calamity. May hiwalay ring deklarasyon ng state of calamity sa chartered city ng Dagupan. Baha pa rin kasi sa 7 barangay nito. Sa Karatig probinsya naman ng La Union, aabot sa 200 bahay sa dalampasigang ito ng Barangay Alaska sa bayan ng Aringay. Ang animoy winalis ng malalakas na alon sa kasagsagan ng Bagyong Kiel. Sa isang iglap, nabura ang halos lahat ng istruktura. Bago ang Bagyong Kiel, marami raw bahay sa bahaging ito ng Barangay Alaska. Pero matapos manalasa dito ang malalakas na alon, ito na lamang ang natira. Bakas sa mga residente ang labis na panlulumo. Karamihan sa kanila, di malaman kung saan patitirahin ang kanilang pamilya. Ang dati nilang mga bahay, nagmistula ng mga nagkalat na lang na panggatong. Sana bigyan na kami ng kahit kunting tulong para mapatayo namin yung bahay. Gayunpaman, labis pa rin daw ang kanilang pasasalamat at maaga silang nailikas. Kusa na nilang itinayo ang kanilang mga tahanan. Hiling nila ngayon. Sana sir kung talagang matulungan nyo kami sir, seawall na lang sir para lumayo-layo yung dagat sir. Sa isa pang Karatig na barangay, inabutan kong abala ang mga magsasaka sa paggawa ng mga riprap. Umapaw kasi ang tubig doon kung kaya't nalubog sa baha ang kanilang palayan. At kasabay nito ang ilang linggo nilang kabuhayan. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang telethon ng Unang Hirit at GMA Kapuso Foundation. Bukas po ang aming linya ng telepono po para tumanggap ng inyong mga pledges at donasyon para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pedring at Kiel. Tawag lang po sa ating telephone hotline number 981-1950. Iisang number lang po yan pero meron po tayong ilang telepono. Tawag na hanggang 8:15 ng umaga at ilang kapuso celebrities po ang tumatanggap ng tawag ninyo tulad po ni na Rocco Nasino, Jay Gonzaga, Andrea Torres at Diva Montelaba. Cargo ship sumadsad sa Taiwan, 4 ang patay. Teen heartthrob Justin Bieber gustong makatrabaho ng ilang malalaking pangalan sa music industry.
Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Na kay Rodney man ang lahat, hindi sapat ang yaman at katayuan sa buhay kung sakit na ang kanyang kalaban. Heart transplant na lang ang pinakahuli natin pwedeng gawin. Hanggang makilala niya si Brian, ang simple't makulit na look-alike niya. Bili na! 400 isa! 600 dalawa! May ipapagawa ako. Illegal ba yan? Magpanggap kang ako. Ikaw si Rodney Lee at hindi si Brian O. Ang pagpapahiram ba ng katauhan ni Rodney ang simula? Success! Ng pagtatransform ng isang mahirap sa isang Prince Charming? Cinderella Man ngayong October 10 na sa GMA. Isa sa pinakamasayang moment para sa isang ina ay ang marinig ang first word ni